Sa Yangsheng Base, nagsimula na ang paghahanda. Ang base ay hindi lamang isang tagwan, ito ay isang fortress build para sa kaligtasan. Nakatayo ito ng matangkad, isang simbolo ng pag-asa at panahon ng kadiliman, nilagyan ng makapangyarihang mga sistema ng depensa na idinisenyo upang pigilan ang lampas sa pagpatay sa loob ng silid ng pagpapatakbo, isang pangkat na nagtipon, na pinamumunuan ni Bayangwo at Xiaoholian, alam nila ang sukat ng gawain sa hinaharap. Mahigit 300,000 zombies ang pumaligid sa base, isang napakaraming bilang na tila imposibleng talunin, ngunit hindi sila mapakali. Sila ang pinakamagaling sa kanilang ginawa. Ang mga nakaligtas ay nagsanay para sa mga sandaling ito, nagsimulang mabuo ang isang plano. Upang manalo, kailangan nilang alisin ang pinagmulan, ang Zombie King. Kung wala ang pamumuno nito, ang natitirang bahagi ng horde ay mawawala ng koordinasyon nito, na nagiging mas madaling pamahalaan. Ngunit ang gawain ay hindi magiging madali. Ang hari ay malamang na nasa gitna ng horde, na napapalibutan ng 1,000s ng undead, na ginagawang halos imposibleng maabot ang elektronikong mapa na nag-iilaw sa silid na nagpapakita ng posisyon ng kanlungan at ang masa ng mga zombie sa labas ng mga depensa ay mga kakilakilabot na automatikong kanya na may kakayahang kunin, out tens ng 1,000s ng undead. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Napakalaki ng mga numero at napakalaki ng hamon. Ipinahayag ni Xiao Hongwan ang pag-aalala na bumabalot sa silid. Ang manipis na masa ng horde ay napakalaki. Kahit na sa kanilang superior firepower, hindi nila kayang humawak ng isang pambihirang tagumpay sa kanilang sarili. Kabilang sa horde ang mga bronze-armored zombies, mga kakilakilabot na hayop na may nakakatakot na lakas. Ang ilan ay sapat na makapangyarihan upang kunin baril, 5 lalaki ng sabay-sabay, ang mga posibilidad ay nakasalansan laban sa kanila. Si Bayangwo, na malalim ang iniisip, ay inayos ang kanyang salamin. Ang kanyang isip ay napadpad sa figurang matagal na niyang iniisip. Ito ay hindi lamang isang tao. Iyon na ang kanilang huling pag-asa, isang malabo na figure na maaaring paboran sila. Hindi ito panahon para sa pagmamataas o personal na mga hindi pagkakaunawaan. Kailangan nila siya, gustuhin man nila o hindi, dahil ang bigat ng desisyon ay nasa kanila. Woody, isa pang miyembro ng koponan, muttered sa kanyang sarili, ang kanyang mukha seryoso. Sino ang mag-aakala na sa ganoong krusyal na sandali ay mapipilitan silang umasa sa isang tulad niya para iligtas sila? Ang pag-iisip ay matino ngunit hindi may kakaila. Ngayon lahat ng mata ay nakatutok sa paparating na bagyo. Ang oras ay tumatakbo, at ang bawat desisyon ay mahalaga. Ang pag-asa ng kaligtasan ay nakasalalay sa kanilang kakayahang kumilos ng mabilis at tiyak. Ang labanan ay hindi lamang laban sa mga undead, ito ay laban sa orasan. At sa desperado na oras na ito, kahit na ang hindi malamang na mga kaalyado ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Nakipaglaban si Xiaoholian sa pagkabalisa, ngunit inilagay ang kanyang tiwala sa Bayangwo, na inutusan si Zugeteng na mangalap ng mahahalagang data mula sa shelter. Sa kabila ng kanyang takot sa labas, si Genji at ang mga pangunahing pinuno ng Paksayon ay nag-navigate sa pamamagitan ng zombie-infested terrain patungo sa Yangzheng Base. Walang katiyakan ang kanilang kaligtasan. Hinarap ni Jing Yanshan ang sarili niyang kaguluhan, na bahagyang naging sanhi ng zombie horde, ngunit ngayon ay hindi na ito makontrol. Nag-aalala siya na kung masyadong mabilis na umatras ang horde, magdaragdag ito ng hinala. Lalong nadagdagan ang kanyang pagkadismaya nang malaman niya ang tungkol sa plano ng militar na gamitin ang kamatayan ng pag-ibig bilang isang sandata na maaaring lipulin sila. Sa kabila ng kanyang panik, alam niyang isang mahirap na desisyon ang kailangang gawin para manatiling buhay ang investigation team. Samantala, nakatanggap si Genji ng parehong mensahe tungkol sa sandata, bagamat nagulat, hindi siya natinag. Pinabilis nito ang sarili niyang mga plano. Alam niyang desperado ang mga snow worshippers na kumokontrol sa mga zombies. Ang pagsira sa horde ay lubhang magpahina sa kanilang kapangyarihan. Napagtanto ni Genji na ang kanilang pagkawala ay maaaring kanyang pakinabang. Habang tumatakbo ang kanyang grupo patungo sa base, ang nagbabantang-banta ng pagkawasak ay mabigat sa kanilang isipan. Si Genji ay nagplano para sa kaligtasan, na nauunawaan ang mga panganib ng pag-atake ng armas. Nakipag-ugnayan siya kay Jokhire sa shelter, na nagbabala sa kanya na magtungo sa ligtas.
Nagdilim ang mood habang kinakaharap ng grupo ang bigat ng kanilang gawain, na humarap sa daan-daang 1,000s ng mga zombie sa loob lamang ng ilang oras sa Tianhai City, naging tense ang kapaligiran. Nakatuon ng husto si Leonyo habang ang gulat ni So Chunlei ay nauwi sa kawalan ng pag-asa. Kalmado at may tiwala si Genji. Ang bagong fling ay hindi isang opsyon, dahil haantong ito sa pangangaso. Hindi inaasahan ng snow worshippers na matuklasan ni Genji ang lokasyon ng kanilang hukbo, at ngayon ay magbabago na ang takbo ng labanan. Sa Yangtze Base, nagsimula ang mga paghahanda, sa pangunguna ni Bayangwo at Xiao Holian, ang koponan ay humarap sa isang tila hindi malulutas na hamon, higit sa 300,000 zombies. Ang kanilang layunin ay upang maalis ang Zombie King, ang pinuno ng Horde, ngunit maabot ito ay magiging mahirap. Malakas ang mga depensa ng base, ngunit ang bilang ng mga zombie at ang presensya ng mga bronze-armored zombies ay naging sanhi ng sitwasyon. Nag-isip si Bayangwo ng isang huling paraan na kakampi na maaaring kailanganin nilang umasa upang ibalik ang takbo ng labanan sa oras na nakahiga, ang presyon ay tumaas. Ang bawat desisyon sa kritikal na sandaling ito ay maaaring matukoy ang kanilang kaligtasan habang sila ay nakaharap sa undead at sa orasan. Si Genji at ang kanyang koponan ay patungo sa base nang tumunog ang satellite phone, ipinakita sa screen ang pangalang Bayangwo, isang pangalan na pumukaw ng agarang atensyon sa grupo. Tumaas ang isang kilay ni Genji, at napatingin ang iba. Pamatak ang kanilang curiosity nang walang pag-aalinlangan. Inilagay niya ang tawag sa speaker. Malamig at matatag ang tinig sa kabilang dulo, na nagpapakita ng pagkaapurahan na hindi maaaring pansinin ng sinuman sa kanila. Naninindigan si Bayangwo, ngunit ang oras ay dumudulas. Ang kanyang mga tagubilin ay malinaw at hindi inaasahan. Kinailangan ni Genji at ng kanyang mga tauhan na mangolekta ng tubig dagat hanggat maaari nilang makuha. Agad na naunawaan ng pangkat ang plano. Puno ng determinasyon ang kanilang mga mata. Kulang sila sa mga sandata na kailangan para labanan ang napakaraming zombie horde, ngunit ang tubig dagat ay nag-alok ng kislap ng pag-asa. Ang asin sa tubig ay magpapabagal sa paggalaw ng mga undead, na lubhang nagpapababa sa kanilang banta. Kung ito ay nagyelo, ang epekto ay magiging mas malakas. Ang solusyon na ito ay malayo sa perpekto, ngunit ito ang pinakamagandang pagkakataon na mayroon sila. Naunawaan ni Genji ang kalubhaan ng sitwasyon ng walang pagkaantala, inutusan niya si Leonyo na paikutin ang kotse at tumungo sa East Sea, habang ang iba pang pangkat ay nanatili sa kanilang distansya mula sa Yangtze Base, naghihintay ng karagdagang mga utos. Samantala, sa loob ng base, nakasabit ang tensyon sa hangin. Bawat segundo ay tila walang katapusan habang ang iba't ibang paksayon ay nagsisiksikan na naghihintay sa hindi maiiwasan. Kabilang sa kanila ay si Zenitian, isang lalaking nabibigatan sa kanyang sariling panloob na labanan. Gulong-gulo ang isip niya sa tanong na ayaw siyang payagang magpahinga. Paano nadiskubre ng investigation team ang bahagi ng nakatagong sangkawan? Si Cheng Yishan ay nakatayo sa gilid ng pangitain na nahahati sa pagitan ng dalawang imposibleng pagpipilian, kung iiwan niya ang napakalaking undead na hukbo upang makuha ang tiwala ni Jiangnan, siguraduhin ang kanyang lakas para sa hinaharap, o dapat niyang alisin ang lahat sa Tianhai, kabilang ang koponan ng pagsisiyasat, at ipagsapalaran lahat. Ang pangalawang pagpipilian ay walang katotohanan. Ang Horde, kahit nakakilakilabot, ay hindi makalusot sa kanlungan sa oras at humarap kay Jiangnan, iyon ay isang hatol na kamatayan. Ang desisyon ay dumating na may isang mapait na pagsasakatuparan, ang hukbo ng higit sa 300,000 zombies na nakapalibot sa base ay kailangang isakripisyo. Sumakit ito, ngunit walang alternatibo. Matalas ang kanyang pag-iisip, mabigat ang kanyang puso, hindi niya kayang matuklasan ng sinuman na siya ang kumokontrol sa Horde noon pa man. Pagtingin sa malayo, hinihila ng hangin ang kanyang balabal habang nakatingin siya sa dagat ng undead. Sumama ang lamig ng hangin sa lamig ng kanyang pagpupursage. Sa ngayon, wala siyang magagawa kundi hayaan ang Horde na sundin ang natural na instinct nito, na nagpapahintulot sa kanila na umatake ng walang direktang kontrol. Lumipas ang mga oras, at ang koponan ni Genji ay sa wakas ay nakakuha ng sapat na tubig dagat upang makipag-ugnayan muli kay Bayangwo. Ipinadala niya ang update na handa na ang tubig, ngunit ang paghahanap ng tamang lokasyon upang ilabas ito ay napakahalaga.
Alam ni Genji na ang mga patag na nakapalibot sa base ay hindi magbibigay daan para sa isang kumpletong baha, ngunit kahit na ang isang bahagyang pagkagambala ay maaaring makapagpabagal sa horde ng sapat na upang makagawa ng pagbabago. Bayang Wu ay tinig ay matatag, puno ng determinasyon. Ang kailangan lang niya ay isang maliit na window ng oras, sapat lang ang haba para masira ang Zombie King at ibagsak siya. Alam ni Genji ang kahalagahan ng pagpatay sa Zombie King, ang pinuno ng horde. Ito ay haharapin ng isang mapangwasak na dagok sa kanilang mga puwersa. Kung magtagumpay sila, maaaring ito na ang huling wave ng zombie sa Tianhai City. Mayroon pa ring mga pagmamanipula ng mga kaganapan mula sa likod ng mga eksena, ngunit hindi bababa sa ang lungsod ay makakakuha ng pansamantalang reprieve mula sa banta ng undead. Habang papalapit ang grupo ni Genji sa isang mataas na lugar malapit sa base, ang tanawing sumalubong sa kanila ay parehong nakakatakot at nakakasindak. Ang horde ay nakaunat sa landscape ng isang malawak na madilim na masa ng mga katawan na tila gumagalaw bilang isa kahit na mula sa ilang kilometro ang layo. Ang laki ng swarm ay sapat na upang magpadala ng panginginig sa gulugod. Sa kabutihang palad, ang atensyon ng sangkawan ay nakatuon sa kanlungan, na nagbigay kay Genji at sa kanyang koponan ng pagkakataon na kumilos bilang hukbo sa hangganan, na laging mapagbantay, nakipag-ugnayan muli kay Genji. Nakahanda na sila. Sa sandaling mailabas ang tubig, ilulunsad nila ang kanilang counterattack mula sa kanlungan. Sinusubukang masira ang pagkubkob. Ang bawat puwersa sa lugar ay nakakuha ng kanilang mga posisyon, kahit na ang kanilang bilang ay maliit. Bawat nakaligtas ay isang batikang mandirigma. Marami sa mga mutant na may mga pambihirang kakayahan, ang ilan ay kabilang sa mga pinakabihasang manlalaban, iniwang tumigas ang labanan at naghanda para sa pinakamasama. Sa wakas, nakarating sa bangin ang sasakyan ni Genji mga 4 na kilometro mula sa base. Mula sa taas na ito, malinaw na bumungad ang tanawin sa ibaba. Ang mga zombie, na walang kamalay-malay sa paparating na pag-atake, ay lumundag patungo sa base ng walang pag-aalinlangan. Binuksan ni Genji ang dalawang napakalaking, dimensional na pinto at isang punit na tubig dagat ang bumuhos. Ang tubig ay hindi basta-basta tubig dagat. Ito ay kinuha mula sa malalim na dagat, mayaman sa asin habang bumubulusok sa napakalamig na hangin, ang nagyayelong. Temperatura ay naging dahilan upang ito ay tumigas, na bumubuo ng yelo na nahahalo sa tubig. Ang cascading flow ay dumaloy patungo sa patag na lupa sa ibaba, bumulwak sa bukas na lupa at patungo sa horde. Ang epekto ay kaagad, nagpapabagal sa mga zombie, nakakagambala sa kanilang mga paggalaw at binibili ang mahalagang oras para sa mga nasa loob ng base, ang eksena ay parehong magulo at kakaibang tahimik. Si Genji ay nakatayo sa bangin, pinapanood ang tubig at yelo na naghahalo, alam na ang desperadong pagkilos na ito ay maaaring ang tanging pagkakataon nila upang makaligtas sa mabangis na pagsalakay. Ang labanan ay malayo pa sa pagtatapos, ngunit sa bawat segundong lumilipas, ang pag-asa ay kumikislap ng mas maliwanag laban sa napakatinding mga pagsubok. Ngunit bago sila makapag-react o maunawaan ang banta, tinangay sila ng malalakas na agos, kinaladkad ang kanilang mga katawan sa malamig na tubig ng dagat, likas silang umungol, isang mahinang ungol ang umaalingaw-ngaw mula sa kanilang mga lalamunan at sinugod si Genji at ang kanyang pangkat. Ang mga ito ay hindi kinokontrol na mga paggalaw, ngunit sa halip ay isang walang isip, pangunahing pagnanasa na atakehin ang anumang nabubuhay. Ang desisyon ni Chen na talikuran ang direktang kontrol ay nag-iwan sa mga zombie na kumikilos sa purong instinct. Napansin ni Genji ang pagbabago ng ugali. Napansin niya ang kawalan ng koordinasyon na ipinakita ng mga zombies kanina. Hindi na nila iniwasan ang rumaragas ang tubig o inayos ang kanilang diskarte para mapanatili ang porma sayon. Sa halip, naniningil sila ng pasulong, walang ingat at hindi nag-iisip. Ito talaga ang inaasahan ni Genji. Disorganization sa mga undead, perpekto. Ipinagpatuloy ng tubig dagat ang pag-atake nito, nilamon ng 12-dosenang mga zombie ang mga nagyayelong yakap nito, ang baha ay gumalaw ng walang humpay na puwersa, na naging sanhi ng pagkawatak-watik ng mga sangkawan na parang chain reaction ng mga nabagsak na domino. Mabilis na kumalat ang kaguluhan sa mga hanay habang ang likuran ng horde ay bumagsak, ang dating organisadong mga linya ay natunaw sa ganap na kalituhan. Isang maliit na nasisiyahang ngiti ang gumuhit sa labi ni Genji. Inaasahan na niya ang resultang ito.
Si Chen Tian ay nag-alinlangan na ganap na mangako, at ngayon ay nawala ang kanyang kamay. Ang tens ng 1,000s ng mga zombies ay lumubog. Ang kanilang mga matamlay na paggalaw ay nagpapatunay na walang silbi laban sa matigas na agos.